Catholic school pala yan. Bakit ganyan ang ugali? Masama. Hoy! Tamad ka na, namimili ka pa ng trabaho. 40 days of Lenten season. O baka, alam natin yan kasi lumaki ako sa isang Catholic school. Ayan. And I'm proud of that. Proud ako doon. Proud ako na lumaki ako sa isang private Catholic school. Huwag niyo sasabihin sa akin na, mayaman ka pala eh. Hindi kami mayaman. Proud ako na nakapag-aral ako doon. Proud ako sa part na ginapang ako ng parents ko para makapag-aral ako doon. Simula kinder hanggang high school. Ganun din yung kapatid ko. Mas mahal pa nga yung sa kapatid ko kasi yung kapatid ko pumasok pa siya ng minor seminary. So, can you imagine? It's expensive. So, kaya proud ako doon. Lagi ko sinasabi, lumaki ako sa Catholic school kaya ako ganito. Parang contradicting! Pero, lumaki ako sa private school. Ginapang ako ng parents ko. Hindi kami mayaman. Talagang nagtrabaho talaga yung parents ko para nakapag-aral kami. Kasi yun lang din yung, hindi naman yun lang, pero yun kasi yung pinakamalapit na school sa amin. Like literal mga ilang tumbling lang. 2-3 kanto lang ang layo from our house before. So yun. Kaya ko siya alam. Sobra. Sa Catholic school talagang meron talagang Christian living na subject, kumbaga. Good morals and right conduct. GMRC. I think sa mga public schools meron din naman yata. Pero mas extensive lang pag nasa private Catholic school ka. Kasi talagang meron talaga yon. Meron ka talagang religion na subject. So doon, tinuturo yung mga ganyan. Yan, yung sa simbahan, yung ganyan. Laging meron mga First Friday Mass, merong mga Angelus, ganyan, kapag tanghali, 3 o'clock prayer pagkahapon, ganyan. I loved the experience. It was, mahigpit yung mga ganong klase ng school, but growing up, it was a good experience. Balance lang kasi nung nag-college ako, non-sectarian na ang school na pinasukan ko, si PUP. So, walang religion doon. Na-culture shock ako ng very light kasi parang, ganito pala dito. But, it was a perfect balance, I guess. So, plus perfect din yun na nakapasok ko ng public pagdating ng college kasi, ang expensive ng mas expensive magpaaral ng college kapag medyo yung mga malalaking schools, 'di ba? Malalaking university, mahal. Whereas nung pumasok ako ng PUP, 12 pesos per unit. Nung time na yon, ngayon libre na eh. Libre na sa State University ang tuition, miscellaneous na lang. So, I mean, so going back, ang dami kong sinabi. It's just rooting dun lang sa sinabi ko na it's the start of Lenten season, 40 days. I think ang Holy Thursday ba? Ay April 1. Tapos Good Friday, ayun, April 2. So yan, 40 days yan. So para sa mga devout Catholics, ayan yung nila pag-aayuno. Ayuno ba yung tamang term? Abstinence and fasting. Yan. Every Wednesdays and Friday, wala mo ng karne, ganyan. Doing your own penitence in your own way, ganyan. Oh. Yan. Tinuro yan nung nasa Tinuro, kasama sa mga tinuro nung nasa Catholic school ako. Baka may magsabay na naman dyan, Catholic school pala yan, bakit ganyan ang ugali? Masama. Hoy! Swerte at swerte lang din naman ang pag-uusapan if you wanna ask me like how to be successful in life, then for me the key is hard work at dapat sumipsip ka. Charing lang joke lang yung sip-sip part, but I mean hard work still does the work. Kasi kung saan damakmak na pampaswerte nga yung meron ka, 'di ba? Mga kung anek-anek, pero tamad ka naman. Tamad ka na, namimili ka pa ng trabaho kahit na hindi naman tumutugma sa skills mo. I mean, 'di ba? Gusto mong maging manager pero first time mong magtatrabaho. May ganun ba? Wala. Mali yun. So, I mean, again, if gusto mong maging successful,
hindi lang natatapos yun sa pagmamanifest, pagsusuot ng mga bagay-bagay na pampaswerte, but you also have to do the hard work. Ganon, di ba? Pagpupuyatan, papaguran, lalaanan ng oras, pagod. Ganon. Marami kasi yung gusto maging successful, gusto nandun na agad sila without doing the hard work that needs to be done to get there. Wow! Motivational speaker yarn. Sinasabi ko lang, nire-remind ko lang. And also, I think na adlib ko na to kahapon, importante din na mabuti kang tao. Because kung mabuti kang tao, susuklian at susuklian ka ng langit for being kind, for being a good person. Okay, hindi man ngayon, hindi man bukas, hindi man maybe next month, pero meron yon. Okay, so do the hard work, be a good person. Alam ko sasabihin nyo, hindi eh. Minsan minsan kailangan mo talagang gumawa ng illegal para yumaman ka. Okay, bahala ka, sige. Opinion mo naman yan, but for me, alam mo yon, you do the hard work, you are, mabait kang tao, then, masusuklian din yan. Kasi minsan yung mga malas na nangyayari sa atin, minsan akala natin, hindi, minalas lang ako. But actually, karma mo yon. Masama kasi yung ugali mo. Diba? Pag-iisipin mo. Yung mga taong nagrereklamo na hindi daw sila swerte sa pag-ibig. Paano kasi swertihin sa pag-ibig, ikaw malandi ka? May jowa ka na dati, hindi ka na kontento, pinagpalit mo sa iba. May jowa ka na, kung sino-sino pa kinakausap mo. Ha? Tapos ikaw pa ngayon yung magrereklamo, malas ako sa pag-ibig eh. Yung huli ko kasing girlfriend, iniwan ako. Ba't ka ba iniwan? In the first place. Again, yung mga bagay na nangyayari sa atin, hindi maganda, naniniwala ako at some point. It's just our karma. So, be a nice person. At saka yung mga bagay na para sa'yo, pag para sa'yo talaga yon, it will come. Again, you just have to be mabuting tao, malinis ang intensyon, masipag. O, diba? Ba't parang nangangampanya ako? I mean, yeah, that's my point. Yun lang. Yun lang ang akin. So, yeah. Go, go, go. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. Para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!